kababayan, palapit na tayo. Alam niyo, palapit na tayo dahil ang ating mga palanggang mga general ay gigil na rin kay Marcos Jr. at kay Gibo, Teodoro. Bakit ka mo? Here. I don't know kung nailabas na ito ng media o baka huli na ako. But anyway, kagabi diba nag-vlog tayo? Okay. Punta tayo dito sa mga military. So, ang grupo ng mga military, mga palangga ng AFP, okay, ay sumulat kay Bangag Jr. na gusto nilang ipatanggal si Gibo kasi namumulitika at nag-eepal para sa kanyang plano na tumakbo sa higher position sa 2025. Subuti naman, kayo mga AFP, mga matataas na general, sana po hindi lang itong sulat ninyo kay Marcos Jr. Sana kumilos na kasi kayo. Dahil alam nyo naman na ang binibreakfast ni Marcos Jr. ay Mary J. Nagbabartik sa tanghali at nagdudurog ng pulburon sa gabi at dumudugo na nga ang ilong ayon sa kay Amy Marcos at ayon din sa ating puting ahas. So mga sir, mga ma'am, ito alam ko naman na nararamdaman ninyo ang hirap ng Pilipino. Nararamdaman ninyo ang mahal na presyo ng bilihin. Lahat ng problema ng Pilipino, alam ninyo dahil nasa ground kayo nandyan kayo everyday. Okay. So gusto niyong palitan itong si Gibo. Sabi ng mga military, we are active, ito ang letter nila, we are active members of the Armed Forces of the Philippines and vehemently seek the earnest attention of our Commander-in-Chief, His Excellency, President Bangag. Okay ba? Hindi ko siya kaya tawagin na President Bongbong. President Bangag Jr. While we support the proper chain of command and professional soldiers, we firmly believe that Secretary Gilbert Teodoro lacks the competence to lead the defense and professionalism to take full responsibility of his actions. Kasi nakita nyo naman ang kanilang statement ng DND at mga sundalo at ang kanilang mga spokesperson na talagang hindi nagtutugma. So true enough, according to this letter, the recent Ayungin incident on June 17, which humiliated the ranks of the entire military service, is a direct result of his narcissistic attitude and ambitious pursuit of getting elected to a national post. Secretary Teodoro unilaterally decided to carry out this operation, disregarding the opposing comments and military planners and strategists at the AFP and DND. So ito ay nagdesisyon na siya on his own, na hindi ginamitan ng utak, hindi ginamitan ng maayos na pagplano at strategy. So, nag-decide lang siya. Then later on, di ba, iba-iba ang statement. So, talagang isinasalang kayo sa kamatayan, sa gurguran. Kung ganitong may sabi nga ng mga military, may narcissistic attitude ito, manang-mana sa kay Lisa. Manang-mana kay Marcos Jr. na meron silang mga they are mentally challenged. Okay? May mga saltik. Sabi ng AFP, this rotation and resupply, Aurora operation was never approved or even discussed at the National Task Force for the West Philippine Sea or National Maritime Council. So, yung pag-resupply daw doon sa Ayungin Shoal ay hindi na-aprobahan pala ito. Pero si Gibo lang ang nagdesisyon. Tama ba yon? Na dapat itong mga ahensya ng gobyernong ito ay kinukonsulta nila para magkaroon sila ng shared insights, planning, kung ano ang approach nila. Sabi dito, the planning of this abysmal military operation was never shared. Yan, sinabi niya na, with any of the concerned government agencies that have a clear stake in the West Philippine Sea. Hindi siya nagkonsulta, nagdesisyon ng ang gago. Imagine ninyo, wala naman siyang alam. This is precisely why it took so long for any of the agencies in the national government to issue a statement. Diba? It takes time bago sila nag-issue ng statement doon sa Ayungin Shoal. Naputulan pa ng daliri doon si Palangga, si Facundo. Ang tao ng mga sundalo. Okay. While the People's Republic of China dominates the social media platforms
with their version of the story, humiliating the Philippine Navy's elite force. The lack of information for the officials to counter China's narrative was further exacerbated by Secretary Gibo's strict order of news blackout. Oh, gaano ka irresponsable? Okay? Dahil hindi sila sumagot kagad, may news blackout. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang mga media ay kasabwat ng gobyerno. Pag ayaw nila iulat yung totoong nangyari, hindi lang nila ulat. Ngayon, the question is how much money ang natatanggap ng mga buwaka ng inang media na ito. The fact na sinabi ni SAS na kalahat, 500 million. Yeah, tama. 500 million ang media budget nila para sa mga, what we call it, mga bayarang media. Ang Congress, how much budget ang meron si Gibo para makapag-create siya o makapag-command siya na mag-news blackout. So nakita niyo mga kababayan, sabi ng mga militar, ng ating mga kagalang-galang na mga AFP, no? While our soldiers was being ridiculed and judged publicly with the only violation of complying with his orders, he remained quiet, never took responsibility of this operation. So habang kung ano-anong mga, kung ano-anong mga pinagsasabi ng social media o kung sino-sino pa dito sa ating mga sundalo, tahimik yung nag-utos sa kanila para dun sa resupply na yon na hindi naman nag-consult. Okay? Hindi nakipag-konsulta sa dapat ahensyang kukonsultahan niya. So ano to? Narcissistic talaga to, trip-trip lang talaga nila. So isasalang talaga kayo sa kamatayan, mga palangga. Magugurgur talaga kayo dyan sa China, sa South China Sea. Nakakagalit. Kaya alam niyo, sabi ko nga ito mga palangga ko, mga bruskong mga AFP. Alam niyo, kailangan kumilos na kayo mga palangging. Sabi dito, as an experienced politician, he only took the spotlight when he saw the right timing after the Honorable Executive Secretary's press conference. Okay? Si Gibo ito. Sino honorable si Presi? Si Bersamin? Mali ito. Mga sir, di yan honorable. Puro rabol. Walang honorable dyan sa kanila. Kayo ang honorable. Kayong mga lumalaban dyan sa ground. Kayong mga sundalo na kayo po ang sumasangga ng mga palakol, ng mga bala, kung ano-ano pa man. Kayo ang honorable. Kami ay may ano sa inyo, may papugay at may utang na loob ang bawat Pilipino kasi kayo ang sumasagang ng bala para sa Pilipino. They're not honorable. They're all kawatan. You should put that in your mind, mga darling. Okay. Even our allies, particularly Canada, the US, and Japan, were disappointed when they deployed their vessel for the maritime cooperative activity a day before the RORE. Nag-deploy pala Canada, US, at Japan. Only to later find out that they were not informed about such failed operation. So walang communication, walang proper communication and coordination. So kahit saang aspeto ng buhay, kung walang proper coordination at communication, kahit sa magjowa, kapag communication failed, shoutout sa friend ko, kay Letlet, mahilig siya dyan sa ganyang word. Kapag communication failed, hindi talaga magkakaroon ng successful na pag-uusap or successful na proyekto. Kaya nagkalat sila, nautdan ng daliri itong ang kawawa nating sundalo. Di ba? O Navy, nakita ninyo doon sa Senate hearing kay Amy Marcos na si Mr. Facundo, habang nagsasalita sa Senate hearing, hindi siya makapagsalita coming from his story. Yung experience niya kasi kino-quote siya ni Gibo. Di ba hindi nga kaagad nila pinagsalita yan? Dahil ang sabi, ang nakakataas daw ang mag-explain kung ano ang nangyari doon sa Ayungin Shoal, doon sa resupply na yon. Kaya nga sabi ko doon in the past, sabi ko, bakit si Gibo ang magkukwento? Hindi naman siya ang nandoon na naka-experience siya ng pangyayari doon sa girian between Chinese and our mga palangga. Yan ang napapala ng bangag ang presidente ninyo, mag-a-appoint din ng bangag.
O sabi ng AFP, Secretary Gibo's hasty and unreasonable decision to push for the military-led RORE operation indicates a lack of strategic thinking in managing our West Philippine Sea. It appears that his main concern is to maximize his own publicity rather than considering the potential consequences and risk of such an operation. It is concerning that he failed to take into account the high possibility of miscalculation and the potential escalation to war. Isibangag ang may author niyan, mga palangga na AFP. Well, itong letter ninyo papunta kay Bangag. Eh, di ba, paulit-ulit namin sinasabi, andan si Atty. Vic, andan si Atty. Harry Roque, na isasalang tayo kayo dyan sa bang-bang-bang. Hindi ko nga alam mga sir, mga ma'am, eh bakit ngayon tahimik pa rin kayo? O, naka 2-year rule na tayo, naka 2 taon na si Kuting at saka si Inday. Ano bang inaantay ninyo? Patuloy ba kayo na magsusuporta dito sa bangag, wala sa ayos, at mga kawatan? At ang nagpapatakbo ay si Lisa? Hindi si Marcos Jr. ang magpapatakbo sa Pilipinas dahil wala nga po siyang sa tamang pag-iisip. Why? Ang breakfast ay Mary J. Ang tanghalian ay bartikan, alak, then pulburon. So what do you expect? Eh talagang hindi lang daliri mautod sa inyo, pati liog nyo, magurgur dyan. Wisit. Okay. Sabi ng mga palangga nating AFP, the morale of a significant number of our top-ranking general officers is currently low. O yan ang ginawa kay General Chopilo. Yan ang ginawa dyan sa PIDEA ng mga general, even ng mga lawyers. Yan ang ginawa dyan sa AFP, yung mga pinagtatanggal, pinagpa-floating. Eh talagang mababa ang moral ninyo hanggat pumapayag kayo, mga sir, mga ma'am, nagpapatakbo sa inyo ay bangag. You have to get up and speak up. Sabi ko nga, araw-araw, 2 taon na nga ako nagnangalgal dito eh. O, magbasa kayo ng libro ni Atty. Vic para makita niyo mga ebidensya. Kung manalo ako bukas sa loto, bibilin ko lahat kukumprahin ko lahat ng libro ni Atty. Vic, pamigay ko sa mga polis at saka sa mga inyo sa AFP para magbasa kayo, makita nyo dito kung gaano kademonyo si Lisa at si Bangag Jr. Ito ang sagot sa mga katanungan nyo. Ito ang sagot, confirmation sa expose ko. Andito po, original ang mga dokumentong nasa loob nito. You have to read para sa future ninyo. At hindi ang nagpapatakbo sa inyo ay si Lisa Tanas. Yung yawa na yan. Nag-consumption ako sa inyo mga sir. I don't know anong inaantay natin. Pero it's okay. May mga magaganda naman tayong mga balitang narating at baka yun ang inaantay nyo. Sige lang. Okay? Sabi ninyo, AFP, this can be attributed, sulat nila to kay Kuting eh. This can be attributed to the fact that meritocracy and qualifications were not given priority when appointing AFP unified commanders. Instead, selections were made solely based on his personal choices. Eh, saan pa magmamana yan? Diba? Ang i-appoint niya dyan na mga commanders, yung mga bangag katulad niya. It's the same thing, sir, mga ma'am, sa pag-appoint ni Bangag, ni Lisa, sa Bureau of Customs. Kila Rubio, kila Raval, kila Pilimon, at si Michael Ma, kasama yan, na pagnanakaw ang ginagawa. Hindi kaming doon sa kanila eksperyensya o anong merit, bakit kailangan sila ay ilagay dyan. Diba? Anong kwalifikasyon nila? Kasi ang ina-appoint na mga yawa na ito ay mga kasabwat nila sa pagsasmuggle at sa case ni Gibo, yung kasabwat niya na mauto-uto niya lang na mga commander na kahit walang skill o walang knowledge, proper knowledge to deal with this kind of problem. So I'm telling you, mga bruskong mga uniformadong kapulisan at kasundaluhan, sayang naman ang inyong paging brusko, di ba? At paghanga namin sa inyo, kung magpapasakop lamang kayo sa mga bangag at kay Lisang kidnapper at kawatan, araw-araw po kayo ay kinakawatan. Ang mga pamilya ninyo, ang mga anak ninyo ay kinakawatan ng kinabukasan. Sabi nyo nga dito, tuloy ko lang, the Board of Generals has become the Board of Gibo. Now you know.
ito'y nagre-reflect sa kay Bangag Jr. at kay Lisa Tanas. Sino ba nag-appoint kay Gibo? Di ba si Lisa Tanas? Furthermore, there is frustration and anger within the AFP regarding the unceremonious relief of Vice Admiral Abet Carlos. O ayan, a 3-star general who is currently in floating status. Sino ba sa inyo? Okay? Ang nakapalo dito na ang tagal ko nang pinagsasabihan, mga kababayan, yung pagtatanggal o pagpo-float sa ating mga general. Okay? Sabi ka ni Atty. Glenn Chong, you heard it first from Maharlika Channel, from me. Yung mga floating na yan, I am concerned sa inyo. Binababoy kayo, oh. Oh. Pero tama naman nagsulat-sulat kayo, pero para sa akin, huwag na kayo magsulat-sulat. Lumabas na kayo sa kalsada at magsalita kayo, you speak up, then tapusin na natin itong mga kahibangan ng mga yawa. Vice Admiral Abet Carlos, di ba? Ay 3-star general. Ganito nila binababoy, mga sir, ginoong gagmay. Ganito kayo babuyin kasi nga, ang breakfast, may J, ang tanghalian, alak, bartikan, ang pangpatulog bago matulog ay dumudugo na yung ilong sa kasising hot. Enough for the sulat-sulat. Lumabas kayong lahat para matapos na itong ginagawa ni Lisa sa inyo. Oh, sabi pa nga dito, itong si 3-star general na to, okay, floating status, sabi dito, we recognize such unfairness as Vice Admiral Carlos is a patriotic soldier with a lengthy military service to our countrymen, to our country. Yun ang sinasabi ko sa inyo, binababoy kayo. You've been there. Nag-aral kayo. Pinaaral kayo ng inyong mga magulang. Nagsunog kayo ng kilay dahil para maglingkod kayo sa ating sambayanang, sa flag, sa ating mga mamamayan. Sumusumpa kayo. Dumaan kayo sa rigid training. Grabe ang training ninyo. Tapos susunod lang kayo sa isang bangag. Oh my God! You have to get out from your barracks. Pumunta na kayo dyan sa gitna ng EDSA. O gusto nyo sa Maharlika Avenue. May avenue ako dyan. Dyan kayo mag-speak up. O sabi nila mga kababayan, Mr. President, we respectfully request your intervention to replace Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayaw, pakikinggan kayo. Oh, si Lisa ang nag-appoint dyan. Our problem in the West Philippine Sea will only worsen if our Defense Secretary continues to prioritize his public stance instead or de-escalating the tension that he has created. In the Philippines, the concept of usurpation of power is addressed under various laws that deal with the illegal or unauthorized assumption of public office or authority. Some relevant, ano sabi dito? Laws and, ano to? Kasama pa sa sulat niya? Okay, oh yeah. Anyway, hanggang doon lang pala yun, yung sulat. Okay, so anyway, yun ang, teka, tagali ko na itong kalindog ko. Kaharang. So ngayon, mga palangga, ayan, na-imbierna na ang ating mga AFP. So ano gagawin nyo ngayon? Nag-news blackout kasi palpak. It's the same thing po ang ginawa ng media na news blackout nung nilusob ng 2 batalyon ang KOJC. Sabi ko nga, kahit ano ang relihiyon mo, dapat ay mayroon kang pakialam o pagmamahal sa kapwa mo Pilipino. Look at what's going on now. Tignan mo. Because bilanggit nila dyan na nagkaroon ng news blackout doon sa eksena noong June 17 dahil sa utos ni Gibo. Diba ganon din ang ginawa nila ng gobyerno? Kasabwat yung mga media na yan. Ni walang pumunta doon na mga media sa Davao na nilusob nila nang wala silang warrant of arrest. Nilusob nila ang mga members ng KOJC. Ngayon, tignan nyo, bigyan ko kayo ng timbangin ninyo. Mga sir, mga ma'am, lahat kayo. Nakakagalit na itong mga hinayupak na tayo.
Look at Trillanes now. Napinitik ko yung itlog niya nung pumunta dito sa Amerika. Si Trillanes ngayon, pinalilibutan ng mga media na akala mo rockstar na walang bayag. Binabaiyan. Okay? Dahil kakainasuhan niya si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Kaya masabi ko kay Senator Bongo, alam niyo, Senator Bongo, pakita niyo pangil niyo lahat kayo ni Senator Bato. Kaya minsan nanggigigil din ako sa inyo eh. Diba? Dapat sabi ko sa inyo, naku, ipatawag niyo si Lisa dyan sa Senado na yan. But anyway, balik muna ako dito. Baka wala ako sa wisyo. Gigigil ako. Pinapalibutan si Trillanes ng media para sa kanyang case laban kay Senator Bongo at kay Pangulo Duterte. Okay, I'm not here para i-depensa si Pangulo Duterte at si Trillanes. Pero, this is very Lisa Tanas. Very Lisa ang pattern. Why? Last year, November, nung sinabi, I think October pa nga lang, na sinabi ko na si Trillanes ay gagamitin ng gobyerno para mag-file ng case laban kay Pangulong Duterte sa mga kaalyado niya. Nagkamali ba ako? That's very Lisa. Sabi ko, ang SMNI ay katargeted. Nagkamali ba yung puting ahas ko? Not me, kasi speaker nyo lang ako dito. Talagang ako ay microphone nyo lang o megaphone. Lahat ay tama. Ngayon, pinalilibutan ng media si Trillanes. Di ba? Media mileage. Sino yan? Bakit pinagtsatsagaan yung traidor na yan, taksil na yan na walang bayag? Eh, dito nga, di ba? Yung yung ginang-up na ko ng mga uyawa na yan. Nakita nyo naman yan, multi-million ang viewers niyan. Andyan sa social media. Walang bayag ikaw, Trillanes, yung itlog mo puti. Putian ka ng itlog na bayot ka. Why? Kumukuha siya ng media attention kasi tatakbo yung yawa na, akala mo nanalo. Pero, ang kinukumpara ko sa inyo, mga kababayan, kayo mga AFP, kasi we talk about you at mga kapulisan, nakita niyo po, nilusob yung mga bata, mga kababaihan na miyembro ng KOJC, even hindi po kayo miyembro ng KOJC. Tama ba na without warrant of arrest, 2 battalions ng SAP, okay, ang pinalusob doon? Tapos walang media, walang media coverage. Pero itong kabalbalan ni Trillanes, laban kay Pangulong Duterte, ang mga media hindi magkamayaw, ang mga yawa, ang mga bahog-bilat, kainis. Ang maputing itlog, yes. Hindi kayo magkamayaw sa isang traidor, taksil na si Trillanes. Nandito yan sa LA, nung pumunta yan dito, you know that already. Diba? Yung kanya mga assistant, mga patpating, mga Pilipino dito, gusto kong isang tumba ko lang yun eh. Diba? Yung mga matatangkad na payat na mga lalaki, kaya kong patumbayin yung 3 dun eh. Alam mo yun? Kaya kong patumbayin yun, hindi nyo alam, diba? Wonder Woman kaya to. But anyway, nakakarimarim talaga, sabi ni Tamba Monyo TV. Si Karina, natawa si Karina, si Barkadahan. Yun nga, mga kababayan, walang coverage doon sa Minas. Ngayon si Trillanes nag-epal-epal. O sino may ano niyan? May kaninong pattern niyan? That's very Lisa Tanas. Ayan si Lisa na yan, di ba imagine mo, yung inayubak na yan, budol talaga tayo. I exerted all my nanggalit ko sa mga yan. Pero sayang alindog ko ngayon. I feel so pretty today with dramatization. But anyway, ano yun? Si Kuting ay, may nakita ako kanina. Si Kuting ay nakasuot ng Coca-Cola, the t-shirt. Yung ba yung nabasa ko? Kasi favorite niya yung Coke eh. May aso siya. Drama-drama yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, so nakikita ninyo ang unfair treatment. Or, well, it's not unfair treatment. Yung pagiging bayaran ng mga media. Pero pinagtsatsagaan ng isang laos na Trillanes na wala namang ano bang ginawa niyan? Magnakaw doon ng kubyertos doon sa hotel. Totoo ba nagnakaw siya ng kubyertos doon sa Oakwood? Totoo ba yan na nagnakaw siya ng mga tinidor? Di ba? Kung totoo man yun,
Kaya kasi lagi ko nababasa yan noon pa. Kung totoo man, na nagnakaw si Trillanes ng mga gobyertos doon, gobyertos nga, mga palangga, gingkawat, how much more ang pera sa Senado nung siya ay senador. Di ba? Ano, patumbahin ko, magtanong ko ano patumbahin ko yung mga yung mga patpatin. Pitikin ko rin ang itlog nila. Parang pagtuwa-tuwa sa pagpitik ko sa itlog ni Kuting, patutumbahin ko yan sinong kingmaker, si Atty. Vic. Tayo ay bangag breaker. I-break natin yan, I'm telling you. Yeah, totoo ba yun? Na nagnakaw siyang kubyertos? Sabi ni Chinito, baby, wala na yun, tapos na yun. Okay, naalala nyo yun? O, wala na yun. Pero tignan mo yung inayupak na yan. Ayan. O, binolja ko yan si Tonji. Naalala nyo yun? O, tignan mo. Tay Marcos, nasaan na yung mga bangag na yan? Nasaan na sila? Nasaan na si Lenny? Nasaan na si Kiko? Eh kasi, nagkaisa na ang Bulahan at Dilawan. Kaya you have to get up and speak up. Pero, tignan natin, baka nandito na, baka pwede nang i-play. Pinipipitinin ko muna kayo. Okay, tignan natin. Baka nandito na eh. Oo. Shout out kay Agent Morales. Oy, Agent, wala kang vlog. Oh, mag-vlog ka na. Inaabangan kita. Okay. Okay, oh wow. O yan, saya-saya nyo daw dyan sa Hong Kong. Mga hitad. Okay, what else? Mga kababayan. Okay, speaking of that, ang tawag dito, yung kaso ni Trillanes, very lisa yan. Fabricated lahat yan. Ipatunayan niya. Kita ninyo kung paano nila ini-influence ang mga kabataan. Sa Pilipinas kasi, once na nag-file ng case, akala ninyo convicted na. Anybody can file a case kahit sa walang kasalanan. That's pattern of Lisa. Eh ako nga, di ba, nag-invento, nag-fabricate ng address ko sa Pasig. You know that already. Ang daming pinabricate yan, akala mo hindi ko alam, di Satanas. Pagbabayaran mo lahat. Kahit ikaw, si Juan de la Cruz, pag pinailan ka ng kaso ni Lisa at nag-utos siya ng tao, pwede kang magkaroon ng case kahit wala kang ginawa. Yan ang ginagawa ngayon sa mga even sa Department of Health. Diyan sa PhilHealth. Remember, meron tayong expose na yung mga doctors ay pinagalungkat, pinagpapailan sila ng mga pinagalungkat kung meron silang nanapan ng butas o papailan sila ng case. That's very Lisa Tanas. Sabi ko nga, this government, this Lisa Tanas is vindictive narcissist. Mapaghiganti ang hinayupak. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, mga men and women in uniform, mga religious group, lahat ng Pilipino, kung kaya ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na traidorin ang isang tao, okay? Sara is also a kingmaker. Dahil kung hindi sa effort ni Sara, di ba, kung hindi sila nagtandem, sa basurahan pupulutin si Marcos Jr. Yung kingmaker, Sara, we have to call ourselves now kingmaker. Kingmaker, maharlika, o, di ba? Gusto niyo ba yon? Lahat tayo kingmaker. Si kingmaker Sara, okay? Binaboy. Okay? Tinanggalan ng budget. Ginawa ng issue. Ginamit ni Lisa at ni Tambalusdos yung media funds nila para sirain si Sara. Eh yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Kaya nga si Senator Amy ha, nag-abang-abang lang po talaga. Okay? You have to true to your words. Okay? Maging tapat ka. Total, according to my puting ahas, ito, I don't know kung nasabi ko na to sa dami ng issue. Mga kababayan, kung nasabi ko na to, o di breaking news kung hindi ko pa nasabi, sinabi ni Amy Marcos, according to my puting ahas, na willing na daw po siyang tanggapin ang magiging kapalaran ng kanyang kapatid na ma-shoot sa Kumunoy.
Dahil sobra na ang ginagawa ni Lisa at ng kapatid niya at ang smuggling at ang lahat ng pagnanakaw sa kabanabayan at lahat ng pagigipit. Ngayon, sabi ko nga, kailan? Senator Amy, second week? Third week? Okay, I'm giving you before SONA. I'm telling you. Tapat ka. Sabi ko nga, meron na ako isang pinakahawakan eh. And I trust this person. I still have respect for you. But not after third week. Ito, hamon ko to palangga. Not after third week of July. Kasi pag ito ay tukot-tukotok lang, gratatatatat na walang aksyon, magratrata na tayo ng bonggang-bongga. Magbolsaka na tayo. Ayoko nang pinapaasa. Diba? Parang pag-ibig, pag-aasahin ka, ay jutang ginenas. Diba? Maghanap ka ng iba. So, ganun ba kayo? Pag pinapaasa-asa kayo? Wiset? Wag kayo nag-asa-asa, diba? Pag pinaasa kayo, maghanap kayo ng iba. Diba? Life is short. You have fun. So, ayoko nang pinapaasa-asa ako, Senator Amy, kasi hindi ko kayo pinaasa noon eh. Nung sinuportaran ko kayo, hindi ko kayo pinaasa. 100% ang support ko. Unconditional. Walang hininging kapalit. Ang inasahan ko lang, mabangon ng kapatid mo ang Pilipinas. At I was hoping na maging part ka ng advisor ng kapatid mo. Kasi, you know, in all fairness, ikaw yung nagmana sa tatay mo. In terms of mabuti. Forget about the kasamaan. Okay? Sabi nga, sino ba nagsabi dun sa maisog? Si Attorney Roque yata, na kaya niya sinuportahan ang Marcos Jr., si Roque ba o si Attorney Vic? Basta whoever, I forgot, sa dami ng mga speaker. Para yung mga mali na ginawa nila in the past, okay, ay hindi nila gagawin, i-redeem nila ang kanilang mga mali na ginawa, i-redeem nila yung pangalan nila at magsilbi sa taong bayan. Yung hinayupak na Lisa, hindi pa nakontento sa campaign funds. Nandito po yan. Ang ebidensya nandito sa book ni Attorney Vic. Okay? Hindi pa nakontento sa campaign funds. Kung ang statement niya during the campaign ni Lisa na, we're okay na sa campaign funds. So, bakit pa siya nagnanakaw ng non-stop? Bakit ang kapatid niya si Martin Araneta walang tigil sa smuggling? Diba? Nagpapatakbo dyan sa Bureau of Customs, AFP, PNP, religious group. Kayo lang ang pwedeng maging katuwang ng taong bayan. Sila ang nagpapatakbo ng smuggling business sa Pilipinas. Kaya kayong lahat na mga kapulisan, mga kasundaluhan, hirap bumili ng bigas, ng kamatis, ng sibuyas, ng lahat ng mga pangunahing bilihin dahil si Lisa, kapatid na si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng smuggling business, mafia business sa Pilipinas. Kung hindi kayo kikilos, pagpitkon ko na lang ang mga puti niyong itlog. Alinti, kamo. Diba? O, sabi ni Olivia, binabasa tayo niyan. O, Senator Amy, basahin mo yan. O, kaya ako galit na galit sa kapatid mo, Senator Amy, alam mo yan. Galit na galit ako dahil binudol niya kami. At binudol mo rin kami, so you have to redeem. Third week of July, aasahan ko yan. Pag wala, todo na natin to. Okay, todohan na to. Watching from Albay, Gleserio Balmedina. Thank you, Palangga, from Albay. Si kababayan mo si Lenny, di ba? Palangga, mag-comment ka nga doon, tahimik eh. Dapat magkakampi na tayo ngayon eh. Anti-Marcos, tignan mo, anong ginawa? Si Belia, thank you, Marca, for fighting our country. Tell the truth about Marcos admin. Thank you, Palangga. Nabudol tayo. Ngayon, ano gagawin natin? Mag-ano na lang tayo? Magaganito na lang tayo, mga Palangga? Lufax, ayan. Bad genetics, Lisa Bartek. Sabi niya, blood is thicker than water. Remember, manga, sabi ni Rodel. Kaya binibigyan ko siya ng third week kasi yun ang sabi sa akin ng trusted person ko. Third week of July. Pag hindi, yung bunganga ko parang Armalite yan. Tandaan nyo yan, ha? I promise that to you. Ganon. Wisit. Kaya dapat mawala na si Kuting bago mag-SONA. You'll never know.
Diba? Mali mo, magdilang anghel ako. Aha. O, sabi ni Ariel, Madam, release na pulburon video of Apple Akay in the 3rd week of July. You'll never know, Palangga. You'll never know. Okay? Ulitin ulit. Doon sa mga nakafollow sa akin, di ba I told you? Hindi ako ang magdedesisyon. Kailangan natin mag-consult sa strategic department. Di ba? Meron tayong mga ano yan, may mga shared, what do you call it? Shared insights. When and where. Okay, sige. Pag may go signal na, eto gagawin natin, unahan na natin. Pag dumating yung moment na yan, teka, bago ko sasagutin, saan po pwede bumili ng book ni Attorney Vic, sabi ni Raquel. Okay, Raquel, mag-email ka sa akin sa maharlikanetwork@protonmail.com. Ayan, naka-flash. Lagay mo ang iyong name, location or shipping address, and yung phone number at sasagutin kita as soon as possible. Alright? So mga kababayan, balik tayo sa mga eksena. Anong gusto niya? Pag meron ng go signal doon sa video showing, eto gagawin natin. Okay? Pag may go signal na, mag-premiere night tayo. Tawagin nyo lahat ng barangay ninyo. Kunyari, sa isang barangay, lahat wala namang cellphone. Kunyari sa mga bundok, punta kayo, nood tayo kay Maharlika. May showing, ganun ha. Premiere night yun, mag-premiere tayo. Pag may signal na. But, sabi ko nga, hindi po ako ang deciding officer. I'm not the deciding officer. Taga bells lang ako. Right? Masyadong ano. Projector daw, o yan. O, mag-projector kayo. Sa Dubai, naku, dami nag-inquire. Mag-message ka lang Palangga kasi tignan ko sino supplier sa Dubai. Not supplier, distributor. Okay, mag-email ka lang doon sa email ko kanina. O, ayan. Baka hindi mo nakita ang kalindog ko. O, lagay ko ulit. Okay, lagay ko dyan. So, yan, ang mga chika boom boom. So, anong gusto niyo ba? O, mag-comment na kayo. Ano gusto niyo gawin sa buhay? Sayang naman yung, yung tapang niyo. Si George, yes. Dito sa Manila, makabili. Ayan nyo, magpo-post ako mamaya sa YouTube ko, tsaka sa community, tsaka sa Facebook. Ito. Sabi ni Vega Warp, Madam Maharlika, doon na lang ipalabas sa video sa higanting billboard ng Mercury Drug sa Quiapo. Actually, I'm thinking, ayan, Palangga Maharlika, there are lots of higher positions in some of the religious group who are anti-Duterte, very critical. May mga ganun talaga Palangga, hindi naman nawawala yun eh. Lahat naman, kahit ako may kritiko ako, di ba? Okay. Ito nga plano ko. I'm thinking, nung may nakausap ko na basta yun, yung kausap ko sa Palangga. I'm thinking, mag-hire ako ng tawag dito, ng billboard sa New York. Pero baka bawal kasi yun yung singhot. Meron sila sinusunod na baka bawal yung singhot, no? Magtanong kayo yan sa New York, baka pwede tayo bumili ng dyan, ng slot. Diyan tayo mag-premiere. Pwede ba yun? We'll see. Naisip ko lang. Thanks Palanggang Hitad. Magpa-order ako sa anak ni Bossing, sabi ni Rain24. Yan yung email ko Palangga. Mag-email kayo pangalan, location, and phone number para mabilis ang ating transaction. From Sydney, si Amy Hosson. How are you Palangging?